Shout out sa mga taga-bundok dyan. Dito tayo sa magandang tanawin ngayon. So inalis ko yung mga damo. Kinumba yung mga saging para makahinga yung niyog para lumaki agad. Oh, may bunga na. Yung mga kahoy na maputol, inuuling para di naman masayang. Ito, abukado. Pinakatubo kasi maraming damo-damo na nakasagabal sa kanya. Malawak-lawak pang lilinisan natin. Doon, may sa kabila may nag-uling. Sa baba. Shout out sa mga parauling ng kahoy dyan. Ganito dapat kalinis ang inulingan para makahinga yung mga tanim. So ito, naka-ready naman tayo ng panguling. Yan, may mga tira, dapat hindi mo ubusin yung mga kahoy pagputol, lalo na yung mga langka, abukado, santol, yung mga ano lang na kahoy, yung mga malambot lang, yung hindi naman napakinabangan. Ito yung mga malambot lang na kahoy. Kaya yung mga parauling dyan, ganito ang mangyari pag iniwan mo yung uling mo na umuulan, tapos hindi mo natakpan. Ito na kasi nakalimutan kong takpan pagtapos ko maghango kasi lumakas bigla yung ulan kaya ito nabasa. Pero kaya pa naman to, ibilad mo lang sa araw. Pwede na gawing panggatong pag nauga na. Ito, naka-ready na. Habang lilinisan natin yung ulingan, dapat naka-prepare na yung kahoy pang karga naman ulit. Ito yung mga kahoy na hindi naman napakinabangan, hindi naman pwede lagariin para pangbahay. Sagaba lang yan sa mga tanim mo sa gubat, sa bundok. Yung mga tanim-tanim mo na niyog, ito. Okay guys, shout out sa mga parauling dyan. Dapat yung pag-uling mo, di mo dapat bayaan. Di mo hayaang mabasa. Kasi itong sa akin, nangyari Pero konti lang naman ang nabasa. Mga tira-tira na lang to Ito yung mga nakahoy pa. Kakamadali kasi may bagyo. Pero may pangsunod na nakarga. So, may nag-uling pa doon. Gabi nang nag-uling ngayon ng kahoy kasi mahal yung isang sako. Pangbigas lang. Habang naglilinis ako ng pwedeng taniman, yung mga kahoy na putol, ginagawa ko ring uling para di masayang, para mapakinabangan din. Pero yung mga matitigas na kahoy pwedeng gawing bahay, dapat putulin. Okay guys, see you again.